Welcome to the JMA Podcast, where we talk about ACADS, school life, the marketing career, personal growth, and life in general. And as our motto says, let's make excellence a habit. Okay, so we're back na naman sa isang episode ng Junior Marketing Association podcast na Walk the Talk, no? So, hi guys. Hello. Ayan. So, ngayon, may mga bago na naman tayong kasama for today's video. Ayan. So, yan, papakilala natin mamaya. Pero yan, I'm still your host, Kerl Briola, the Vice President of External Affairs. And here with me is... Hi, my name is Giovanni Manuel G. Mendoza, your Assistant Strategic Director. Hello, my name is Franzen Ilorsi Damon, your Assistant Treasurer of JMA. Hey guys, it's me again, Mariko Ifuji. Mariko Ifuji. Yes, that's my favorite name. The Executive President of JMA. Yun, no? Yan. And ayun, as kung makikita nyo, mas nag-upgrade na naman yung ano namin, no? Yung production quality. Sorry No? po. Kami lang po ito. Thank you po. May budget. Talagang pinaghahandaan. De, joke lang. So ayun nga, pero ayun, shout out to the woman behind the camera. Syempre, shout out Portia. Kasi, Thank you, Portia. Sabay. 1, 2, 3. Thank you, Portia! So yan, anyway, let's get back on track. Wow. Grabe yun, no? Yes. So, inintrohan muna no? Pero ayun nga, Nabulan. Pero what we're gonna discuss today is titled, no? Clickbait? It's clickbait. Grabe. Talagang Clickbait. sinag-isipan. And it's about ethical marketing, no? So, syempre, bilang marketing students, marami tayong face na ethical dilemmas when it comes to marketing itself, di ba? Yes, that's timely relevant talaga in our field. Hindi Yes. maiiwasan na maraming clickbaits, di ba? Lalo na sa social media. Tunay. Tapos, alam mo yung parang ang dami pang fake news today. Oh. Yes! Lalo na ngayon, kaya election na naman. Ito na naman tayo. Ito na naman Lahat tayo. yan, kalat-kalat. Diba? Election. Pero ayun nga, ano ba? Parang how do we start this, no? So, sige, what is muna sa'yo? Ethical marketing. Yan. Simulan muna natin sa main point ng ating podcast, no? So, bakit nga ba, what is ethical marketing for you? So, ikaw muna. Kay Emma. Ako ba? Yes. Siguro sa akin, ethical marketing is all about transparency and honesty. Yo. Kasi yun yung point ng ethical. Because kailangan mo maipakita sa tao kung ano talaga yung nagagawa ng isang product or yung mga companies na pinopromote nilang mga product is dapat mapakita nila mismo yun. Amen. For me. Amen daw. Amen daw. Ikaw naman, Hila. To add lang kay Eman, I think connected din sa ethical yung hindi bias to something, especially since product mo yung pinapromote mo, ganun. Dapat, neutral ka, alam mo kung ano yung product mo, alam mo kung ano yung binibenta mo. So, dapat, hindi ka bias talaga dun sa materials na gamit, ganun. Yeah. So, di ba, ethical marketing nga, as said by Eman, it tackles about yung transparency, your honesty, your honesty about your product and your firm, di ba? And also empathy. How do you communicate with your customer? And of course, when you, pagka nagkakaroon ng mga unethical issues, syempre parang nare-ruin yung reputation mo within your audience. Public pala, PR. Then also, yun nga, so that's empathy, honesty, transparency, and nowadays, diba, it's very uso. Wow. It's Very very fun, no? Someone nyo today, It's very uso na yung pagiging sustainable, di ba? Yes. Na din yun, ethical marketing na din yung pagiging natin. Sustainable. Pagiging sustainability. Aware. Pagiging sustainability. Pero yun nga, I do agree with everyone else na okay, it's about transparency, sustainability, tapos yung
kumbaga you're honest sa sa customers mo kasi parang syempre alangan namang hindi man natin nilalahat ng products pero syempre kung ano yung na-expect mo yun sana din yung makuha mo and syempre you're paying for that pero ayun nga any experiences sa unethical marketing kasi ako yung una kong experience ng unethical marketing is mga panahon high school pa ako we're not saying the brand pero pero ayun nga may kasi may mga nagsasabi na okay drink this and it will do this yeah, actually food supplement and drink supplements mga nagbabahay-bahay ba daming ganun sa amin hindi ba parang ang common na parang ganun na lang ba talaga ka-common yung unethical na okay sige ito yung product sige ganito ganan pero alam mo yun, yung iba nga pa yung tawag doon, yung kumbaga nung ininom nila mas lalo pa silang napasama, diba? Yeah. So ayun, kayo ba anong experiences niyo sa unethical marketing? Sino ba ako po na ulit? Sige, ako na lang. Sa akin naman yung nabanggit ko kanina, yung mga food supplement or medicine na sa pinopromote nila, vitamins, magaling daw sa ganito, ganyan. Pero hindi naman siguro sa ganun yung kaya gumaling. Kasi yung iba naman napaka OA yung nila na advertise actually, nakakasabi nila nakakagaling daw ng cancer, nakakatanggal ng diabetes, vitamins siya. Ang vitamins is to protect us. Siguro tama. It gives you pa rin yung supplements. Pero of course, always prescribe your doctors. Actually, yung mga ganong, madadami silang sugar. Kasi, diba, iniinom siya, usually juice, ganon. Madadami silang sugar, kaya hindi daw pwede sa mga diabetic yung mga ganon food supplements and drinks na ganon. Isang kutsarang asukal pala yung ganon, kaya dapat daw binabasa niya siya or pinapacheck niya talaga sa mga doctors na. Yes. Since ang pinag-uusapan na natin is yung mga na-jejebate. Hindi na-jejebate. Yun may tamang... Madaming term. Debated, no? I-google nyo na lang pag Gen Z language pa. Pero yun yung parang so let's talk about clickbait. Ayan, yung reason ng podcast na to, no? So, what's your, kanya-kanya tayo ng entry, What's your best example of a clickbait? Kasi ako muna. Yung, ito very yung mga pay-per-click, diba? Yung, kunyari, headline, ganto ganyan, allegedly, ganto ganyan. Tapos, i-click mo. Tapos, mariredirect ka sa Shopee. Lagi din ako na-debate sa Tapos mariredirect ka sa other apps, di ba? Sa mga online shopping apps. Ganun lang. I'm sorry. Orange app pala dapat. Naka-product siya, naka-product siya, na parang pagka-click mo, tapos biglang gulat na, huy, nasaan na ako? Yun. Yung may mga saucy, spicy headline. Kasi yung gusto ko yun, saucy, spicy, big, hairy, audacious. Juicy pa yun. Big, hairy, audacious na mga headline. Yung mga ads, no? Ikaw? Siguro yung connected din siya dun sa mga apps na sinasabi ni Mako. Pero yung mga yung nakalagay is 9 tapos yung 9 pesos lang, ganon. Medyo uto-uto kasi ako dun sa mga ganong product kasi mura lang, ganon. So, ang gusto ko, titinan ko siya kasi usually tinitingnan ko naman, medyo curious ako lagi kung anong product ba ito, anong nagagawa niya. Tapos pagtingin ko, 99 pala siya, ganon. Pag-check out mo, ganon. Additional fees. Additional charges. Mas malaki pa yung additional charges kaysa dun sa pinout. So, parang wala, lugi lang din. Ganun lang din, no? Ganun lang din, di ba? Parang naklik ko lang para sa wala. Yung sa akin naman, yung parang, hook agad. Kasi, kunwari dito sa, sa market ng Filipino, yung standard ng beauty is iba na, kailangan maputi. Yung, kailangan straight ang buhok. Kailangan kung mas matangkad. Yeah. Pero ayun nga, parang,
parang ginagamit na lang yung culture or yung beauty standards ng Pilipino na, ay, okay, pag ininom mo to or what is puputi ka na kinabukasan or mag-toothbrush ka ng ganito, puputi yung ngipin mo, di ba? In just one day, tapos ina-emphasize nila yung one day. Yung mga clickbait eh. Tapos pag ginamit mo naman, may sobrang liit na text na one day after 1 year. Parang gano'n. Yeah. So, yun. Kumbaga, it's not, it's not okay for us to use kasi kumbaga ako, eto, nalalapit na nga yung OJT yan, si Lord din, nalalapit na yan. Hala. Medyo nalalapit na sila. Huwag na kami kakalimutan na. Ay, sino ka? Who you? Sino ka? Pero yun nga, parang ang hirap kasi na isipin na you're just doing that things, that anything else para lang sa sales. Diba? Pero ayun nga, again, it's not okay sa akin. For example, balik natin sa OJT. Sa akin kasi, kumbaga magtatrabaho na ako, ganon. Tapos, makikita mo yung, eto, question, dilemma. Sabihin na natin, ikaw is may kailangang i-post na unethical, alam mong clickbait, pero, bibigyan ka ng isang cheque ng 10 million, what would you do? Oh, wow. Kanya-kanyang take. Or that, yung pinakang, natin house and lot na compounding yearly na yung Ferrari investment. Porsche ba yan? Porsche. Ay, Porsche. So, gano'n. No? Pero kayo, what would you do in that sense? Would you trade money for clickbait? Or, parang gano'n na. Would you trade money for, clickbait or unethical marketing? Me, kasi I'm a very, virtuous. Siya na dineno. Gamit from you, ha? Baka magkasama ang tayo. Hindi, ako kasi talaga, yung value, yan lagi namin pinag-uusapan ni Kuya Karen, yung values mo talaga in life, and yung values na ginagawa mo ngayon, that will, will reflect on how you do your job. Diba? So, siguro I would never. Kasi, what's the point of studying all about this and talking all about this, tas you end up doing that. Pero I get the people naman. Kasi there are some people daw na... People na... Kakita nyo na ganun kami. People, syempre, na parang, if they don't do this, parang merong may intimidation. Yung kumbaga i-intimidate. So if you don't do this, you're gonna get out, ganyan. Pero, ayun nga, I wouldn't want to work with a brand or a business that doesn't align with my values and my morals in life. Grabe naman. Preach. Yeah. Grabe yun. Tapusin na natin to. I second the motion. I third. I fourth? Ay, sorry po. That's it for me. Ikaw. For me, makonsensya rin kasi akong tao. So, feeling ko hindi din sa parang gawin ko yung Naalala ko sinabi niya sa akin na wala ka pang ginagawa, kabado ka na eh. So, parang... Grabe naman. Lagi sinabi niya yun sa akin. So, parang hindi ko din kaya na gawin yung ganun. Kasi, kakainin lang ako ng konsensya ko from time to time na mawawalan ako ng amor sa ganitong, especially nasa marketing tayo, ganyan. Mawawalan lang ako ng amor. Saan ako pupulutan afterwards, diba? Actually, naalala ko lang, my dad kasi, he used to work sa advertising company. Tapos... Hi, Dad. Hi, Dad! Hi, Dad! Tapos, parang nakwento niya sa akin na, yun nga, they would do that. They would be tasked to do na, sige, market mo to. Gulong kasi. Tapos, they would say a lot of things na parang, ito, aabot ng 10 years, knowing na wala namang truth or facts about it. So, syempre, parang sabi niya at that point, you really don't have a choice kapag yung nagsabi sa'yo is Boss mo. Pero that was before yung mga 90s, ganyan. I see. So, ikaw, what would you do? Ikaw mo sa akin, hindi ko rin tatanggapin yung offer. Kasi,
mas ano ko dun sa, kasi pag passion mo yung isang bagay, you don't need na ipagpalit siya sa pera. Kasi yung passion na yung magigain mo na respeto sa ibang tao, mas malaking halaga yon kaysa sa 10 milyon para sa akin. Yeah, depende na kung GT3. Hindi. No, ko ba yun? Gets ko yun. Nagets ko yun. Gets ko yun. Ang talino. Walang context. Ang talino ng joke na yun. Ayaw niyong kunin kasi ako kukunin ko yun. Joke lang. Ako kasi mahilig lang ako mang-asar, pero talaga, kumbaga, ito, real life. Example muna tayo. Serious bigla, The real life example, kasi I was paid to do, gawa kasi ng before kasi nagtatrabaho ako sa TV network, tapos, Grabe ka naman. hello po. Ibang level. Hindi, kasi I was paid to do na, mga ML tournament lang naman. Although, nothing is unethical, pero what I'm trying to say is yung values ko. Again, binayaran ako ng gantong amount, and that, sabi sa akin, okay, tapusin mo yan, we need this by, ganun. And then, all the while, naiwan ako sa ere, dun sa project na yon, and sabi ko, ano bang pipiliin ko? Is it my peace or yung pera? And without thinking ng 1 week, binitawan ko na agad yung pera. Which is parang sobrang laki sa akin. Kasi imagine, you're just starting out. Yung pera na yun, kaya na akong ibili ng mga gamit na gusto ko. Na, yung tipong mag-ROI na mga gamit. Gano'n, ang mahal talaga. Pero yun nga, going back to the clickbait question, would I take clickbait or millions? Hindi. Ang pipiliin ko pa din is yung values ko. Kasi syempre, hindi, yung pera kasi lang yan parang, okay, sige, sa'yo lang yan. But then, how would other people think dun sa minarket mong yun na parang, ay, binili namin to tapos na-disappoint lang kami. Imagine nyo, yung, for example, mahirap or that nasa laylayan ng komunidad. Wow, laylayan ng komunidad. Nasa laylayan nga, imagine, gusto lang nilang makaahon, nagkataon, may itsura sila, and then binili nila yung yung product, tapos turns out, mas lalo sila nagkasakit, di ba? Mga ganon. So, parang, it defeats the purpose, na parang, hindi naman talaga na, in some way, babayaran mo din, di ba? Kasi sobrang, yes. Yeah. Yes. Sobrang tasking kasi. It's karma parang gano'n. So yun. Siguro may mga tao nga, di ba, parang understandable kasi nakakaklit sa patalim or what. Pero for us, we're privileged enough na parang, okay, we don't have to... Now we get to make a choice. Na hindi lang tayo basta, ay, ganito, ganun, no? Pero yun nga, in a sense, how do we balance? Kasi syempre, di ba pag minsan yung mga clickbait, sobrang liit lang nung downside. Yung, kasi may mga, kung makikita nyo yung ibang package, sobrang laki nung binaboast nilang benefits and then yung side effects nasa likod lang, gano'n. So, sa tingin nyo, how do we balance functionality and creativity as marketista? Kasi syempre, sobrang creative nga na okay, we do this, we do that. Sobrang in your face na okay, we do this, we do that, we have these types of product. Pero, ayun nga, it's rather mas okay yung term na ethicality over, how do we balance ethicality and creativity? Yan na lang. Sige, I'll go first. Sa akin kasi, kaya naman siyang mabalanse napaisip. Kaya ako din napaisip. Medyo na lumalim siya. Medyo, Case analysis ba? hindi naman ako na... Parang nasa school yata tayo. Medyo kinabahan ako doon sa Parang tatas. nasaan pa ulo ko sa Tumitingin sa akin sa Emma, hindi ko pinapansin. Iniisip ko kasi kung paano ba? Ayun, sige, I'll go first. Pero let me know your thoughts din para may discussion tayo. Siyempre, sa akin kasi,
yung ethicality and functionality or creativity is mababalance naman siya. Kasi imagine niyo yung San Miguel, easiest case. San Miguel, hindi naman yan ng clickbait eh. Pero how did they establish yung ganun na, okay, it's functional and it's ethical, di ba? Kasi tsaka usong-uso ngayon yung ano eh. Ano nga yun? Corporate Social Responsibility. CSR. Grabe naman. May natututunan. Usong-uso kasi yung CSR ngayon. So kumbaga, it gives a concern na parang, or it catches your attention na, why do we do this? Ba't ba tayo nandito? Ba't ba natin pinag-uusapan to? Ba't kayo nanonood? Di ba? Parang ganun. Kasi we want to discuss ethical marketing and that kumbaga, doon is may kita natin na okay, we're doing this for the people. We're doing this to continue to help people out. Ganon. So, sa inyo ba? Ayan, sa inyo na. Sa tingin niyo ba may balance or paano niyo babalansehin yung ethicality and yung functionality and creativity? Yes. Yeah. I agree with Sino you. ba? Sino ba? Can we have the next question? That's very difficult to do kasi you want to advertise your product yan in the most creative way that you can think of, and without yung kumbaga without anuhin yung, what's the word? Basta yung with the Ano nga? word? Hindi ko din alam. People? Tao? Kasi Lugar ba siya? alam mo gusto ko sabihin, the people's mind. Di ba? Parang ganun. Siguro ito yung gusto sabihin ni Mako. Kumbaga, it's not confusing. Yeah. To the Without people. confusing the people. So you want to market your product in the most creative way without misleading and confusing the people. So I guess for me, it's very important to stand your ground where how far can you go when it comes to creativity. Good point. And how do you want to be perceived by your audience, by your publics, by your market? Public. So, Diba? Diba? Yun, very important yun. Kasi you wouldn't want to be viewed as someone who's creative and yet very unethical mag-work. Because that's very common in the creative field, kuya. Or is it? It's parang sobrang common kasi talaga na mag-mislead ng tao. Yeah, actually. Sobrang common niya. Actually, parang nakakaasar kasi it's in the point na parang okay lang siyang gawin. Pero hindi siya pwedeng gawin. But then, ayun. Yeah. Ano yung ginawa ng mga big brands? Kasi hindi naman sila nanloko eh. When it comes to advertising, it's naman ngayon, since 'di ba we have the agency who facilitates you kung what can you pakita. What can you show? That's what we. What can you show or what can you show your audiences, 'di ba? So that's very good, at least ngayon na parang may MTRCB. May Ad Standards Ad Council. Standard Council, yeah. Diba, may, so yun. So very important that we have those puro na to. So ano nga? So, di ba nga, kanina nag-aanan. That we have those companies or agencies who Okay. Guys, okay lang yan. Hulaan nyo na lang kung ilang ang sasabihin namin. Bilang po. Bilang po. Commercial Take a shot. commercial break, guys. Ang time check natin nga pala ngayon is magna-9 na. Maaga pa. syempre, maaga Medyo, pa. Pero, Nasa mga tita. our beloved. sleeping time po na kasi Sleeping time. Sorry. So, yun. Anyway, so, ayun nga. Add ko lang pala. Yes. Sa Yes, question please. na balance. Pero sa akin, to balance it out, siguro, lagi nilang babalik nyo sa kung anong purpose ng mismong product, anong company, and why they do it. Nice. Naalala ko lang doon sa isang video ni, kailan pwede ba sabihin? Pero naalala ko lang sa isang subject, may na video na, Sabihin mo, Magandang Simon ano. Sinek?
yung sa na triggers emotions Yeah. sa marketing. So, mas maganda na isipin mo, pwede ka naman mag-creative pero lagi mo ipo-point kung ano yung purpose. Meron kasi mga ads na sa sobrang creative nila, nag-lead siya sa greed. And those greed, nagiging unethical yung mga lumalabas. Kaya lagi natin iisipin na siguro kung anong purpose mismo ng product natin, ng company, kung ano yung mission nila para mas maramdaman ng tao yung emotions nila, matrigger sila. At least na-debate sila, may purpose yung debate sa kanila. Diba? Yun lang yun. Always start with your whys. Naalala ko lang yun. Wise. Yes, start with your wise. So I think, sige, let's make it clear. To combat unethical marketing is to start with your wise. Yes. So yeah, anyway. Yung naalala ko sa sinasabi nilang dalawa ay alam niyo yung mga commercials ng mga vitamins na after the commercial may mga disclaimer na check your doctors or prescribed by doctors, ganon. Ang gamot na ito, hindi ka matalilig dapat gawin. Hindi pag nagtaas. Yun! So, sabi ko parang capable naman ang mga agencies na mag-release sa mga Yun ay ganon, diba? Yun ay talagang kailangan na merong ganun. Diba? According to if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Parang need Palagay yan. sa comments. Sa lahat. Pero yun, again, going back, for you, why is it important and why is it hard to build trust among consumers? Sino mo nang sasabihin? Big word, trust. Trust. Trust? Hindi, sa akin na lang. Ano nga yung tanong ko na? Why is it Ayan. important Why to is it build trust? About consumers. Sige, una, the reason why we build trust is to create, hindi lang naman, we're not looking for satisfied customers. We're looking for loyal customers. Yeah. True. Yeah. Hindi- Customer Yes, retention. customer retention. Kumbaga sa bahay, you have a large front door and a small back door. That is how businesses should be. Shout out, Sir Fa. Salamat. Saan yun ang galing yan? Pero ayun nga, why is it important? Una, sige, wag na tayong maglokohan. The business needs cash in order... Sorry. Baka magulat yung viewers, May bumunto kasama kaya pa na nakapagpantay ang oras. na kasi na-distract Nadala ako. pa. Anyway, the reason... Ayan, nalimutan ko talaga yung sasabihin ko. Anyway, the reason why is it important to build trust is wag na tayong maglokohan. We need cash to run the business. And nga, sige, kumikita tayo sa mga scam. Kumikita tayo sa mga ganito. Pero again, we're here to help people to make a change. Kaya nga tayo nagpro-provide ng products is because it serves a purpose. Yes? Yes. Diba? Yes, So, po. ayun nga. Again, the business needs cash to run. And that, okay, hindi naman... Sorry. Hindi naman kailangan na super... Kaysa klasensyahan nyo ng aso. Tatanggalin ka na lang. Pero Medyo ka na ba kung sa tatanggal mo? yun. Ako pala yung tatanggalin. Pero ayun nga. Ayun nga. We care about sustainability kasi. Yeah. So how could we sustain a business na yung customers is just come and go one time, big time, diba? So that's first. Why is it important? And how hard is it to build trust? Kasi nga, madaming scammers. The more na people want to serve people or companies or products want to serve people, the more na dumadami din yung mga ano ba tawag doon? Yung mga EPs, kumbaga. Yung mga EPs. So, ayun nga. It's hard to build trust because ayun din, malawak na yung yung dami ng products. And, Market. ang lawak na ng market, ang dami ng, ikaw kasi ang daming products na ikaw-compare, diba? So, yun. Diba? So,
kayo ba? Ayun nga. Why is it important to build trust? And why is it, how hard is it to build trust as a marketista? Yeah. Why is it important to build trust? Of course, if yung mission and vision mo naman for your business is, of course, mag-last longer, you have to take care of your consumers, your customers, di ba? So, it's very... Sorry na may choir sa labas. So, it's very important that yung mga consumers natin, customers, importante na nafe-feel nila na we are being transparent and that na bibigay natin or nabibigay natin yung kanilang needs and mga wants siguro in according to what they are paying. Kasi, di ba, ito, very yan ngayon, yung when... May the peace be with you. Medyo, di ba, very uso na yung, ano ba, kanina ba yung It's not fun today. It's not you, bro. Uso na ngayon yung mga, mahilig mag-boycott ng mga products, ganyan. And yun yung mahirap na part, it's hard to build your reputation again kapag ka nasira na, if it's been damaged already. So, yun, very important to build trust, of course, in order to build your reputation and to retain, nga, yung sabi ni Kuya Kernel, to retain your customers. So, hindi yung, we're not aiming nga just for a small thing, okay, bibili ako. We should aim nga for the longer relationship. Kasi usually ang hype, nagda-die down yan. Pero if gusto talaga ng tao yung product mo and alam mo yun, yung maganda talaga. They gain loyalty, no? So, basically, customer retention talaga ganun. Customer retention. So, ayun, parang doon din kasi nakaka-affect yung kumbaga ethical marketing. So, how customers perceive us, no? How customers do this to your product, your brand, di ba? So, doon lang talaga nagkakatalo. And being us discussing this, wag na lang tayo magbanggit ng brand, pero what's the biggest clickbait na nauto ka? Siguro hindi siya brand, pero alam niyo yung mga influencers na nagbi-visit ng mga restaurants, ganon. Grabe, utong-utong ako sa mga ganon. Kasi, alam mo yun, ang sarap nila kumain, ganyan, tapos ang dami ng mga food, ganyan. Tapos pag binisita mo, ay, ganito lang, ganon. Parang, from time to time, nakakasawa siya na maniwala ng maniwala. So, ang ending, pag nakakita ko na ganon, in-skip ko na lang. Although, kahit naman hindi ko sigurado kung maganda talaga yung place, maganda talaga yung mga parang nasiskip ko na lang kasi, wala na parang, sobrang dami ng beses na magpapauto pa ba ulit ako, gano'n. Parang may hugot ka dun, Hindi guys, Kapasi ko lang. thesis kasi namin to. Influencers trustworthiness to customer loyalty. Sorry, hindi mo kinakaya. Pero actually nga, I think lang for me, like, influencers, diba, they should be transparent na lang. With, kunyari, if they're going to some place, they should just say na it is sponsored, diba? Para hindi ka, para alam mo kung paano mo i-view na, okay, this is sponsored, so she may be biased, of course, diba? Meron naman mga mapagkakatiwalaan talaga na sinasabi yung ganyan, ganon. Pero may mga, alam mo yung intro na pinakamasarap, pinakamadami, gano'n. Walang name drop po yun, guys. Wala akong sinasabing gano'n. Pero ang daming gano'n kasing intro na parang lahat na lang sa'yo masarap. May panlasa ka pa ba? Parang nakikita na lang na, ay, bagong kainan, gano'n. So, masarap na to kasi bago, gano'n. Na parang kawawa yung what if last money na nila yon na tinaray pa nila doon, diba? Parang sayang naman kasi, diba? Ikaw, worst clickbait that you have fallen for? Siguro sa din, yung mga pagkain ba? Mahilig kasi ako kumain. Kasi yung pagkain sa aking paningin, lalo na pagka maganda yung montage niya.
Tapos sobrang dami. Oo. So, Pinakamasarap, pinagkakaguluhan. Tapos, pagkadating mo doon, wala namang masyadong tao. Tapos yung pagkain. Madidisappoint ka, tapos tataon na ngayon na nga lang yung cheat day mo, gano'n. Siguro, naisip ko na lang. Disappointed Sarap nyo kausap sa pagkain. Siguro naisip na lang nila na, siguro, gutom na gutom to, kaya dito kumain. Kasi masarap ang pagkain pag gutom na gutom ka eh. Especially pag kinakount mo yung calories. Sino kaya? Kaya nga. Sino kaya? Parang dito sa other side. Ay! Pero yun nga, mabalik tayo. Kumbaga, ang nangyayari kasi sa atin, ayan, madalas yung nakiklickbait tayo sa food, Yes. sa products na pwede, sa tingin natin, yung services, gagana sa atin, ganon. di ba? Yung talaga, yung sa tingin natin, gagana sa atin. Kasi nga, syempre, tayo yung consumers eh. Pero ito, trick question siguro. Wala, yan ang quiz na naman. Nakupo na naman. Quiz na naman. Wait, CR lang ako. Ano nyo din, for those who are watching, ilagay nyo rin sa comment box kung anong thoughts nyo dito. Kasi ito, do you think overhyping is clickbait? Kasi di ba, ayun nga, nababanggit nyo, hala, naha-hype ng influencers, hala, naha-hype ni ganito, hala, naha-hype ni ganyan. Do you think it's clickbait pa din? Kasi syempre, kaya nila hina-hype yun ng ganon. Kasi, gusto nilang magka-sales. Or that they are told na, okay, sige, market this and you will be paid, di ba? Sa akin naman, Buti sinimulan mo ko yung Kevin. Makapag-isip kami. Hindi kami nakikinig, naisip kami. ito, sa akin kasi, there's a blurry line, sabihin na natin. Sobrang blurred nung line between overhyping is clickbait and when overhyping is not clickbait. Kasi tulad niyan, siguro papatak na lang siya sa sa facts. Or that misleading. Kasi, sabihin na natin, okay, tunay naman, puputi ka nga, pero iitim ka din after 6 days. Sabihin na natin. Pag naarawan, gano'n. Is it true? Rejuve. Ay, ikaw talaga yung mga rejuvenating clickbait yan. Pero ayun nga, di ba? Parang tunay naman na nakaputi siya eh. But then, you cannot disregard na after 6 days, mas maitim ka na. Di ba? Yung parang ganon. So, I think kailangan lang maging clear talaga na tuwing may overhype is that there is also transparency. Hindi lang yung basta ka, ay, buy this because this is great. Great! Tarang ganon. Kumbaga, ano lang din, ayun nga, going back to sa mga una naming discussion, there should be balance between ethicality and yung creativity ng product or yung functionality ng product. So sa inyo ba, do you think overhyping is clickbaiting or not? Actually, very controversial message kasi dahil ng overhype na rin. Pero okay lang, that's why we're here. Controversial tea. For me, it's, overhyping is a form of clickbait. Lalo sa mga makeup products. Na And yung mga, also sa mga yung mga clothing na nakikita natin sa usually kasi sa sa app na ganon. Sa app, di ba? Every week na lang may bagong pinakamagandang primer, pinakamagandang base, ganon na hindi mo na alam kung saan ka maniniwala. Tapos pag binili mo naman, ganon, parang wala namang effect na yung mga anti-hulas product nila, ganon. Tapos pag dumating ka ng school, ganon, hindi pa nagsastart yung klase. Oo naman. Oo lang. Nag-break up ka na ba? Sabi. Pero hindi, yun ganon. So parang ang hirap ng maniwala din talaga sa sa mga app na ganon na, kasi nga, parang pag may bagong product, new product, ganon na kailangan nilang i-market, automatic ina-overhype nila. So, feeling ko ngayon, nagiging part na siya ng clickbait na nagiging part na ng pagiging You just don't realize it. Pero yung nakiklickbait ka nga, I see. That's very true. I-check nyo na sa Yellow Basket. Yan. Check out mo Sunod-sunod sa pa ganito. yan. Tapos pag chinek mo ng isang beses, kasi mako-curious ka, ganyan. Sunod-sunod na lalabas yan sa feed mo kasi yung sa algorithm, ganon. So, parang wala ka ng choice kundi, ay,
maniniwala na ba ako kasi feeling ko naman, Tapos alam mo diba? yun, ang ayos pa nung mga review, yun nga isa pang pangit kasi, is binabayaran nila yung tao para mag-review. Tapos pagka yung may mga pag may mga, anong tawag ba dito, influencers or na, sabi ko pag may mga influencers na nagre-review ng, yung totoong review, tapos parang nagagalit pa sila doon na bakit sinisiraan mo yung brand, ganyan. Alam mo yung bagong yung sa blush na ay patchy, ganyan. Maganda yung mga lumang releases ng brand. Tapos in-overhype, ganun. Parang naka-receive pa ng backlash yung nag-review ng maganda, yung ayos na review na ganito siya sa dry skin. Ganyan. Yeah, actually, you don't understand people nowadays. Yung meron din isa na ganyan, about makeup din. Sasabihin, ang ganda-ganda daw talaga, ganyan, yung blush na yun. Tapos, ibang blush yata. Hiyang na hiyang pa daw yung ganda skin. Ganda daw talaga. Pero tapos malalaman mo na, kasi daw, sasabihin ng mga tao, hindi kasi sponsor naman yung PR package naman yun ng true. So, hindi mo rin maintindihan talaga. Siyempre, iba-iba pa rin ang perception yung mga people. Tapos yung mga sinasabi, ang tawag nila sa sarili na is yung CEO nung product, ganon. Pag nireview yung product nila ng medyo negative, ganyan, parang inuutosan nila yung mga, anong tawag din yung bumibili ng bulk orders, Distributors. Yung distributors na parang atakihin yung mga ganon, ganyan. Kaya ang daming natatakot na unethical. Kaya ang daming natatakot na mag-review ng mag-review ng negative. Ano kung pangit sa kanya yung product, di ba? Hindi naman sinabi na pangit din sa inyo. So, dapat, mabalik nga tayo dun sa sa'yo nagbabayad ng buti nalaman mo yon. Kasi talaga, may mga online platforms or online e-commerce platforms talaga na they pay people to review 5 stars kahit hindi naman. Tapos, alam niyo yung different country yung nag-review kahit Filipino yung product na alam mong Google Translate just for people to get hooked dun sa product nila. Ayoko lang naman yun. More of talaga, traditional buyer. Hindi ako masyado online. Hindi din ako mahilig mag-online. Sabi kasi it's either hindi kasha or hindi talaga maganda. Pero yun, kasi parang na siya again nga, we're talking about ethical and clickbait. Imaginein mo, you're paying people to say good things to you para mapabili ka. Di ba parang ano ba yun? Parang how deep? When you do that, parang you can't really learn, di ba? Kasi paano mo malalaman if you don't get din yung mga negative or yung mga constructive criticism from people? How would you improve, di ba? Parang nagkakaroon ng friends kasi nanlilibre ka, mga ganun tayo. Parang ganun. Parang ba yun? Ito na ba yung inaabot ng clickbait dito? Syempre, it's sad to say na mababa yung reading comprehension ng Pilipinas. Pero imaginein mo, kumbaga tina-target ng tao yung reading comprehension ng mga Pilipino and using them for unethical purposes and for clickbait, di ba? So parang, ano ba so? What is happening in this world? Pero ayun nga, ba? Sa inyo ba? Would you... Sabihin natin. Ito, alam ko naman sasabihin niya hindi. Pero gusto niyo bang i-try? Para lang masabi. Maiba lang, di ba? Pero ayun nga, what's your sige ito. What's your biggest advice doon sa mga, tulad niyan, may tayo, plethora. Wala pa translate. Grabe naman yung word na yun. So, sorry guys. Marami tayong marketista na maybe nanonood. So, what's your biggest advice na conflicted sa values and money? Values and money. Values and money. Tao ba to? Wait lang. Paano ba to? Siguro, give one advice. Isipin lang nila kung paano sila nagsimula sa kung ano yung passion nila ngayon. Siguro yun muna yung isipin.
Kasi mostly, hindi naman sa nilalahat ko, no? Pero kasi habang tumatagal ng tao, pag nagiging successful, meron silang isang bagay na nakakalimutan. It's to look back. At yun yung bagay Ay, sorry. At yun yung bagay siguro sa tingin ko, no? Isa sa importante para sa akin. Kasi yung mga bagay na dinaanan mo yung nakaraan, is yun yung nagturo sa'yo eh. Nagturo sa'yo sa kung anong mga natutunan mo ngayon. Siguro yun lang yung gusto kong i-advise sa mga kung values or money. Isipin nila kung saan sila nagsimula. Kung bakit sila nagsimula. Nice. Yeah. Ikaw. Ako Mark. Nakaka ko siya sa prof ko dati. Prof natin dati. Na ang sabi niya is, ang pera kikitain mo, yung konsensya hindi. Oh, cool. Yeah. So, yun yung laging nakatatak sa akin pag gagawa ko ng PowerPoint, ganyan, tapos tinatamad, ganyan, chat GPT, ganon. Na, alam mo yun, yung parang, deserve ko pa ba tong grade na ganon pag inano ko. So, ayun, lagi nyo lang tatandaan na, kikitain mo yan someday, pero yung konsensya mo, palagi yan nasa isip mo na, bakit ko ginawa to? For me naman, I think it's very common for people our age, fresh grad, ganyan, tapos magkakaroon nga ng ganong situation, your values or your money. So, of course, sometimes may isip natin na, okay, masisilaw pa tayo kasi we're still young. Yun pa lang yung iniisip natin. Hindi natin iniisip na yung reputation natin. Mga estapa. Ayan. Sorry po. Kumbaga, hindi natin naiisip na what we should focus on building is actually not the money. It's about our reputation. And how, kasi from that, kapag solid na yung reputation mo among people, money will come to you. You won't even try to chase it, di ba? Kumbaga, darating lang yan ng kusa. So, it's, again, still going back to what you've learned. Is this really how you wanna be perceived by people? Ganito ba yung mga produce ng lasa? So, of course, syempre, you're still carrying the name of our school, our professor, so make them proud, diba? Don't think about yourself. Think about the people around you then. Because yung mga people na yun, sasabihin nila na, kaya yan ganyan kasi anak yan ni ganito. So, just think about everyone around you, not just yourself. So, kung ano yung makaka-benefit din sa'yo and the people around you, you should focus on that. And, don't let money, blind you talaga. But, Yes. And that ends the show. Actually, natuwa ko to sa mga sinabi nila na you would pick yourself instead of money. Kasi ayun nga. Ang naman tunay yun ang pera bumabalik yan Sabihin na natin this is just the worst case scenario na parang skinam mo yung tao and you made that person feel ill or nagkasakit sila dahil sa product mo. And ako kasi personally, di ko matitiis yun na may nagkasakit dahil sa akin. Yung kumbaga, siguro nga may mga people na kayang gumawa na okay, in trade of ganito, then okay lang kasi pera Wala kang pake, basta ako kumikita. I think very selfish siya. Pero ayun nga, think about the people around you talaga na is that yung gusto mong ma-create na environment sa mga taong pinagsisilbihan mo. Kasi again, I'd like to quote din from Seth Godin sa What is Marketing na libro. Ang sabi niya doon, marketing is an avenue to serve people. Hindi siya kumbaga ano ba tawag doon? It doesn't mean harm sa mga tao sa paligid natin, kundi to help talaga. It's to serve. Pero yon, ang ganda ng mga sinabi niyo dun sa nagustuhan ko. May natutunan din ako. Grabe naman yun. Pero pera pa din. Guys, konting pasensya at konting estapa, tataas din tayo.
Ako, pag kalokohan talaga, ang iingay. Ala, pag pag... Anyway. Sorry po, I would like to properly apologize. The, the thoughts of each individual does not reflect the Nag-disclaim. Ito na yung may warning pa. apology video din. Pero ayun nga, again, I think na-discuss naman natin yung yung what is clickbait, why is it important to build trust with people, ano ba yung ma-advise natin, no? Pero ayun, if kayo, anong key takeaways nyo for this session? Or what would you bring home that you can apply immediately? Wow, Surfa, kota ka na sa amin. Wow. Pero yan, ako kasi, ako talaga, pwede mo tayo magkakaparehas, so Diyos ko naman. Ayoko nga. Mataas ang pride ko, ayoko. Ayoko na may De, kapatid. pero ayun nga, again, yung sa akin kasi is, talaga, you will never exchange, I will never exchange peace for money. Yun lang talaga. At the end of the day, yan pa din. Yan. When even though kung personal man yan, di ba? Or Oo, business. kahit personal or business, I would choose peace Ako over din. everything. Tama. Alam mo dyan. Parang ang saya nang walang iniisip, wala kang taong tinatapakan. Tumulat kayo sa akin, no? Walang iniisip na problema. Oo. Siya lang. Ay! Siya lang. Sinong Oo. siya? Pumapag-ibig ang mga Ang sakit! Mamaya may umiiyak na dito. Pero ayun, any final words? Yeah, key takeaway naman for me. Na-shock din talaga ako dun sa sinabi niyo na brands would pay people to do reviews. Akala ko yung mga lang, kunyari coins sa up, ganyan, ganun. I didn't know na it would come to that point na you have to pay people. So, for me naman, it's it's amazing din how we can connect our experiences and share it with other people so that they can experience din yung clickbait or yung mga unethical na pagdaanan natin sa mga brands. So Yes. it's been very insightful din naman for me. And dun mo marirealize na, oo nga, no, I'm being scammed. Medyo na, Parang, pala ako. Oo, na, Ito pala yun. oo. And also yun din, and also the overhyping. Parang, we sometimes siguro hindi natin na-realize but we're being clickbait in a different sense. Different True. way. Yes. Yeah. And also, di ka sa nakasagot dun sa overhyping. Oo nga. Kaya Hello. May pahabol ko na halo. Tama lang. Overhyping, it depends for me naman. It depends pa rin on the brand that you're hyping. yung product. Yeah, on the product din naman. I mean, if the product deserves all the hype, then I'd give it to them. Yung value ng product. Yeah. And we all agree to it. Siguro Yeah, yung no. overhyping na. Oo. Pwede. Mm-mm. Oo. Pero yung yung OA na talaga na okay. Overly advertised. Okay. Ang pwede na yan! I like that. Bilis Yung mga ganun. So, siguro yun, that's kind of unacceptable, diba? Pero I think we also have, as a consumers, we all have the resources na sabi ni Kuya, we have the plethora of resources nga. So, yeah, we should use it, diba? And we should keep an open mind na din. Kasi hindi na rin natin maiwasan yan. As our technology gets smarter, nagiging smarter din yung mga scammers. Tama. Yes, Tama. tunay. Hindi lang ikaw ang tumatalino. Stay vigilant. Yeah, yun. Yes. Takeaways. Siguro ay don't give your 100% trust sa mga nakikita mo online, mga advertisement man yan or what. Kumbaga is ang i-trust mo lang is your own experience. Yeah. Kasi ikaw lang makakapagsabi if maganda talaga yung product, yung services ng isang brand or bagay. Yeah. And then, gusto ko lang din sabihin dun sa sinabi ni Eloy na parang don't give your 100% trust. Tama yon. Only the skeptics survive. Di ko na-gets. Same. Very good. Yes, maiintindihan niyo din yan.
Pero yun, kumbaga, what I was just trying to say is, kumbaga, ang nakakapag-survive lang ay hindi yung mga nauuto, yung mga lagi nagdududa. Yeah. Dudadaya ko pa naman ako. Yeah. Yeah, okay lang. It's okay to Palitan have tayo. second. Asama na ako to, ikaw? Dudadero ako. Dudadero. Di ba tudero yun? Sige. Dudadero. Anyway, ikaw, Comment. takeaways. Siguro sa takeaway ko, yung sinabi kanina ni Mako, yung people around you. Yeah. Kagaya nga nung siyempre, pag mga fresh grads, sabi ko, na dala mo yung ng school, Yes. yung mga teachers mo, Yes. tsaka yung mga taong tumulong sa'yo to get there. Yes. Kasi yung compliment na makukuha mo sa mga taong yun ang mas maraming value, mas malaking That's right. for me. Yes. Isa pa sa sinabi ni Kuya Kevin, yung nakuha niya sa libro, yung marketing is avenue For, for to serve the people. to serve the Serve the people. people. Siguro isipin lagi natin na how can this product help? No? Yes. How can this product matugunan yung needs? Kahit once, pwedeng maging needs ng Yes. bawat tao. Yeah. Siguro yan yung gusto kong din sa sinabi ni Kuya Kevin. And yung kay Ate Ilor naman na sa overhyping. Hindi, doon sa overhyping. Kasi kagaya nga niyan, mga makeup brands, mabanggit mo kanina na, lalo na yung nabanggit ko rin ni Kuya Kevin na binabayaran yung tao for it para lang mag-comment. Siguro, hindi siya worth it for them. True. Yun lang yung gusto ko sabihin para sa kanila. Nice. Hindi siya worth it para gawin yon kasi hindi mo makukuha yung respect at Tama. saka yung value na gusto nilang ibigay dun sa product. At yun yung makukuha yun dun sa mga kunyari, tataas na yung product tapos ibababa naman yung mga nag-review ng tama. So, how can they go up when they pull somebody down? Wow! Time! Grabe! Saan yun nakuha? Time na. Alin ba may papasar ako sa'yo? Eman Mendoza, time na po. Okay na. Pero yun Ayun na. naman I yung think- sasabihin ko tuloy. Pero siguro yun na. Hindi naman siguro worth it na humila ng ibang tao. Yeah. Siguro mas magandang tingnan na lahat tayo nasa taas. Yun lang Tsaka siguro. guys, don't let money run your life. Oo nga. Totoo yan Totoo. May talaga. entry? Pero very... Ay, tapos na ba? Hindi, tuloy mo. Sige, Hindi, kasi lagi din nasasabi, share din ng mga experiences ng parents ko na kapag ka kasi bata ka pa talaga, nasisilaw ka pa talaga sa money. Kasi of course, you're earning your first peso, Yes. your first cash. So parang you'd be wanting for more and you'd realize na mahirap pala talaga yung buhay kapag ka nagtatrabaho ka na. So as much as possible, you want all the money that you can have. But is it really worth it? Ayun. And yun yung hanging question namin sa inyo. Is it really worth it? Yes. Grabe yun, no? Can money buy your reputation? Yes. Ang deep! No ID, no entry. Anyway, I think we have said enough na sa episode na to, no? And yun, maraming salamat sa pakikinig. Thank you po. And yun, Thank you. and that is ano ang title natin? Wait lang. Clickbait? Wait lang. Ito. Pause. Siyempre, wait. Wait. Stop. Siyempre, wait naman na. Iba. Pero yan, ito yun nga. TikTok pa. Sorry. Ito yung title natin for today, which is clickbait na it's clickbait. Di ba? Yeah. So yan, it's about ethical marketing, no? And that ends our episode. And yeah, ayun nga pala, gusto ko ring i-promote yung mga future events ng JMA. Very exciting siya, promise. Madami kasi kaming na-move. Madami kami na mag-show. Madami mo yung namove, kaya lahat Okay, exciting. Baka magsawa kayo sa amin sa second song. Kami lang ng kami ang makikita nyo. Baka lang naman. Baka lang. Pero ayun, again, I'm your host, Gary Priola, the Vice President of External Affairs or for External Affairs, and I'm Franzen Ilorsi Damon, Assistant Executive Treasurer of JMA. I'm Giovanni Manuel G. Mendoza, your Assistant Strategic Director.
And of course, it's me again, and I hope you're not tired of me yet. Marco Ipuji. Marco Ipuji. Executive President. See you daw sa next episode. See you ulit sa next episode. Si Marco andun ulit. Anyway, so yun lang guys. It's been fun talking to you din. And syempre sa inyo din. Iyo, no? So yan. And that is it for our episode 2. And yes, 1, 2, 3. Bye-bye. Bye. Babu.